Hello again mga besi, guwapo at blooming kayo today. Welcome back dito sa Tagalog Pinoy Recap. Today ang kwento natin ay paghihiganti ng dalawang dalaga na ito sa mga nang-api sa kanila. Enjoy the video mga bes. Nagsisimula ang istorya sa dalawang magkaibigan, si Katie na medyo seryoso, at si Sloan na mahilig magbiro. Super excited sila kasi mayroon silang out-of-town trip. Magtatrabaho sila sa isang farm na ang tawag ay Eco-Field Organic Farms ng isang buwan para makapag-ipon. Ang plano nila, mag-shopping ng bongga sa New York City. Kinaumagahan, sinundo sila ng tito ni Katie na pulis, si Jason. Dito muna sila matutulog sa bahay ni na Jason at ng girlfriend niya bago sila dumiretso sa farm. Habang nag-aayos sila ng gamit, naisip ni Sloan na magandang gumamit sila ng peking pangalan habang nasa bayan. Ang napili ni Sloan ay Heather, habang si Katie naman ay Ripley. Kinabukasan, ibinaba na ni Uncle Jason ang dalawa sa isang terminal kung saan sila sasakay ng bus papunta sa farm. Dahil nababahala ang tito nila, sinabi ni Jason na dapat mayroon silang emergency word sakaling malagay sila sa gulo. Ang usapan, kailangan nilang maglagay ng secret word sa dulo ng bawat text message. Kaya, sabi ni Jason kay Katie, dapat magpadala siya ng iba't ibang secret word na naka-alphabetical order, araw-araw. Ang secret word sa araw na yun ay apple. Pagkaalis ng tito, kailangan pa rin nilang maghintay ng halos isang oras para sa bus, kaya naisipan nilang mag-relax muna sa isang kafe. Agad naman silang napansin ng dalawang lalaki doon, at naupo silang lahat ang nag-usap sa isang mesa. Ipinakilala ng dalawang girls ang sarili nila gamit ang peking pangalan, habang ang dalawang lalaki naman ay nagpakilala bilang magkapatid na sina Jed at Lucas. Inalok ng magkapatid na ihatid na lang sila sa trabaho. Kahit na medyo nag-alinlangan si Katie, pumayag din siya dahil sa makulit si Sloan. Kaya sumakay ang dalawa sa asul na truck ng mga binata. Pero, di maganda ang sitwasyon. Sinadya ni Jed na lampasan ang farm kung saan magtatrabaho sina Katie at Sloan, kaya nagulat ang dalawang babae. At sa wakas, dumating sila. Sinalubong ang dalawang babae ng medyo kakaibang nanay ni na Jed at Lucas. Inaya silang magkape muna bago dumiretso sa farm. Pagkapasok, nakatanggap si Katie ng text mula sa tito niyang pulis. Gamit ang kanilang secret word, ipinaalam niya na okay lang siya. Samantala, kumain ng tinapay at uminom ng tea ang dalawa, mga bagay na, siguro, hindi nila dapat ginawa, pero sige lang sila. Lumabo ang paningin nila dahil may droga pala sa inumin. Agad na nakaramdam ng emergency ang dalawa, kaya tumakbo sila para takasan ang lahat. Pero, nagawa pa rin ni na Jed at Lucas na patumbahin sila at dalhin pabalik sa loob. Kinaumagahan, natarante sina Katie at Sloan, nakakadena sa gitna ng kagubatan. Lumapit si Jed at sinabi na doon na sila titira, at binigyan sila ng mga simpleng gamit para mabuhay, damit, kama, at toilet. Sa sumunod na eksena, kung saan nakadamit na sina Katie at Sloan, biglang dumating ang boss ni Jed na si Boris. Kinuha niya ang phone ni Katie para tingnan kung may nakakaalam ng kinaroroonan nila. Dito niya na-discover na nagsinungaling pala sina Katie at Sloan sa pangalan nila, pati na rin sa secret word na ginamit niya sa text. Napilitan sina Katie at Sloan na sabihin kay Boris na ang apple ay isang emergency word. Pagkaayos ng lahat, naghahanda na sana sina Katie at Sloan para maligo sa kanilang simpleng banyo, nang biglang dumating ang sheriff ng bayan na may hawak na baril. Aba, ang sheriff pala ay isang masamang tao na sangkot sa kidnapong ng mga babae, at dumating siya para dumiskarte sa isa sa mga babae. Matapos makuha ng masamang sheriff ang gusto niya, dinalaw ni Sloan ang nanginginig na si Katie para kumustahin at pasayahin. Sa kabilang banda naman ng bayan, nag-aalala na si Uncle Jason dahil ang huling text na natanggap niya mula kay Katie ay naglalaman ng parehong secret word na ginamit niya kahapon. Pabalik sa loob ng kagubatan, may bagong customer sina Jed at Lucas na tatawagan nating Sinto-Sinto. Pinili niya si Sloan at dinala sa loob ng trailer. Pero ang lalaki pala ay may saltik sa utak at baliw. Balik tayo kay Tito Pulis. Tumawag na siya sa trabaho ni Sloan at Katie at doon nalaman niyang hindi pala sila nagpakita kahapon. Dahil sa pag-aalala, kumbinsido siyang may nangyaring masama, kaya dali-dali siyang naghanap. Samantala, mas lalo pang lumala ang araw ni Sloan at Katie, kasi, ang susunod na customer na dumating ay mas nakakatakot pa kaysa sa nauna. Nagmamadaling takpan ni Jed at Lucas ang ulo nila habang papalapit ang bagong customer. Pinili ni Inosuke Mas si Sloan at dinala sa loob ng trailer. Pagkaalis niya, si Katie naman ngayon ang nag-alaga sa nanginginig na si Sloan. Hindi natin sigurado kung anong ginawa ni Inosuke sa kanya,
pero mukhang mas traumatized pa si Sloan kaysa dati. Sa susunod na eksena, nakarating na si Tito Jason sa opisina ng sheriff at nagkaharap sila ng manyak na sheriff na nakita na natin kanina. Dito natin nalaman na hindi lang pala ordinaryong pulis si Tito, isa pala siyang FBI agent. Sinabi niya ang pag-aalala niya at kumbinsido siyang kinidnap ang pamangkin niya. Para mas maging interesting ang istorya, sa di malamang dahilan, naisipan ni Tito FBI na sabihin sa sheriff kung paano niya nalaman na nasa gulo sila dahil hindi na gumamit ng bagong secret word si Katie sa huling text na ipinadala nito. Balik sa kagubatan, obvious na sinabi na ng sheriff sa mga kidnapper na FBI agent ang tito ni Katie at nagsinungaling si Katie sa secret word. Ayaw ng boss na si Boris na manggialam ang FBI sa business nilang human trafficking, kaya sinabi niya kay Jed na patayin na silang dalawa at itapon ang mga katawan. Lingid sa kaalaman nila, pinapakinggan pala ni Katie ang usapan. Habang nangyayari ito, nagpa siya ang Tito FBI na bisitahin ang cafe kung saan niya huling ibinaba sina Katie at Sloan. Tinanong niya ang barista kung may alam ito. Malinaw na naaalala ng barista kung anong klaseng truck ang sinakyan ni Katie at Sloan. Kinabukasan, sinabi ni Katie kay Sloan na plano silang patayin ng mga kidnapper. Ilang saglit bago dumating ang mga kidnapper kasama si sinto-sintong lalaki. Iiwan nila si Baliw-Baliw para bantayan sila. Ginamit ni Katie ang pagkakataong ito para akitin siya, at nang sapat na ang lapit niya, hinila niya ang lalamunan nito gamit ang sarili niyang ngipin. Pagkatapos, niluwagan ng dalawang babae ang kanilang mga kadena. Hindi nagtagal, dumating ang sheriff sa lugar, malamang para patayin sila. Pero pagkababa niya ng kotse, ninakaw na nina Katie at Sloan ang sasakyan niya. Nagmaneho pabalik sa bayan ang dalawang babae at dumiretso sa hardware store para kumuha ng mga gamit. Mukhang may malaking gulo nang mangyayari ngayon. Tinanong nila ang cashier kung kilala niya si Boris, yung lalaki na may blue truck, at alam ng kaera kung saan siya nakatira. Sa kabilang panig ng bayan, patuloy ang investigasyon ni Uncle Jason. Ngayon, binisita niya ang car insurance building ng bayan. Nagkwento siya na aksidente siyang nakabangga ng isang blue truck at tinanong kung sino ang may-ari nito. Umuwi lang si Boris. Lumabas na sinundan pala siya ni Katie at Sloan, at binato siya ng maraming tennis ball na may nakatusok na pako, kaya malubha siyang nasaktan. Ngayong nagbaliktad na ang sitwasyon, nagmakaawa si Boris para sa buhay niya, at inalok pa ang pera niya para lang hindi siya patayin. Sakto namang dumating si Uncle Jason sa tapat ng bahay ni Boris. Sa loob, sinimulan ni Katie at Sloan na tanungin si Boris tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaking may pig mask. Nang tumanggi si Boris, kinuha ni Katie at Sloan ang ginawa nilang sibat na ginawa nila at isinaksak sa likod niya, na naging sanhi ng pagkamatay nito. Nang sa wakas pumasok si Uncle Jason sa bahay, mukhang umalis na sina Katie at Sloan, at nakita niya si Boris na naghihingalo. Narinig ni Jason ang ugong ng mga kotse at nagmadali siyang lumabas. Nagmaneho palayo sina Katie at Sloan, habang sinugod naman ni Uncle Jason ang naghihingalong si Boris sa ospital. Sa susunod na eksena, ipinaalam ng sheriff kay Uncle Jason na hindi na nakaya ni Boris. Mas lalo pang nag-alala, nagpa siya si Uncle Jason na subukang tawagan ang phone ni Katie, pero pagkatapos, nang ma-realize na nabuking na siya, kinuha ng sheriff ang baril niya. Humarap sina Katie at Sloan sa harap ng simbahan, at dito natin nalaman na ang Inosuke Mas pala ay ang pari ng bayan. Pumasok si Sloan sa loob ng simbahan at nagkaharap sila ng kanyang kalaban. Sa tulong ni Katie, pinatumba ng dalawang magaf ang hayop na yon. Habang nagmamaneho palayo sina Katie at Sloan, makikita natin na masaya na sila at walang inaalala. Pero nang huminto sila at lumabas ng kotse, makikita na ang Inosuke Mas o ang pari ay nakakadena pala sa likod ng truck buong biyahe. Bilang kanilang huling ganti, binuhusan nila siya ng gasolina at sinunog bago magmaneho palayo. Habang mukhang nagtagumpay ang dalawang babae, si Uncle Jason naman ngayon ay bihag ng sheriff. Mas malala pa, mukhang nakahuli na ang sheriff ng dalawang bagong kabataang babae. Swerte naman, dumating sina Katie at Sloan para mag-rescue. Tinalian nila ang sheriff at pinahirapan siya sa isang laro ng Russian roulette. Makikita natin ngayon na medyo nabaliw na ang dalawang babae, pero siguro hindi natin sila masisisi. Nagsimulang magprotesta ang sheriff na nagso-sorry siya nang biglang tinapos na siya ni Katie sa isang malakas na putok sa ulo. Pagkatapos, pinalaya ni Katie at Sloan ang mga babae at sinabihan silang palayain si Uncle Jason.
Sinubukan ni Jason na tanungin ang mga babae kung sino ang pumatay sa sheriff pero hindi sila sumagot dahil sa pasasalamat na iniligtas nina Katie at Sloan ang buhay nila. Sunod, bumisita sina Katie at Sloan sa bahay ng nanay nina Jed at Lucas at nagpasya silang bigyan ng droga ang nanay sa parehong paraan na binigyan niya sila ilang araw na ang nakalipas. Tinalian nila ang nanay at dinala sa basement, kung saan nakatali rin si Jed at may busaw sa bibig. Pinagsusuntok nila ang ulo nito gamit ang mga baseball bat habang pinipilit na panoorin ng nanay. Sunod naman, dinala nila ang nanay kay Lucas, na nakatali rin sa upuan. Pero imbes na bugbugin hanggang mamatay, kinalagan nila siya, binigyan ng pamalo, at tinakot na bugbugin ang sarili niyang nanay. Nang sabihin ni Lucas na ayaw niya, binaril nila siya hanggang mamatay. Pagkatapos, inayos ng dalawang babae ang katawan niya para magmukhang nagpakamatay siya. Lumabas na plano nilang ipasa lahat ng pagpatay sa kanya. Desperado, inalok ng nanay ang pera niya kapalit ng buhay niya. Pero imbes na palayain, kinuha ni Katie ang lawnmower at brutal siyang pinatay gamit ito. Sa susunod na eksena, dumating si Uncle Jason sa bahay ni Katie para sunduin siya at si Sloan. Mukhang may ilang oras na ang lumipas. Ibinalik na sina Katie at Sloan sa airport at excited na silang tumuloy sa New York City. Subscribe po kayo mga ma'am at sir, malaking suporta po ito sa aking channel. Like and comment din po, salamat.